Ang dumi mo, Zafrina. Ang dumi-dumi mo. Akala mo ba, dahil pinatira ka rito at pinakain, ay magiging kauri ka na namin? Ang basurang galing sa dagat, mananatili ring basura kahit anong kuskos ang gawin mo. Layas, hindi namin kailangan ng isang magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang mga salitang yon ni Celestina Virele ay tila mga lason na pumatak sa gitna ng marangyang daisan ng mansyong Montesillo. Kasunod nito ay ang isang malutong na sampal na nagpalingon sa mukha ni Zafrina at nagpadapa sa kanya sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Sa sandaling iyon, hawak pa rin ni Zafrina ang isang basang-basahan at ang timba ng tubig na may halong pampabango. Katatapos lang niyang lumuhod ng ilang oras para kuskusin ang bawat sulok ng hagdanan, sinisiguradong walang ni isang butil ng alabok na makakaabala sa pagtulog ni Doña Amarante. Ang kanyang mga daliri ay kulubot na at namumula dahil sa matapang na sabon, at ang kanyang likod ay kumakabit na sa hapdi ng pagod. Ngunit ang lahat ng sakripisyong yon ay tila nawalan ng halaga dahil sa isang kumikinang na kwintas na nakalapag ngayon sa gitna ng silid, isang piraso ng alahas na hinding-hindi niya kailanman hinawakan. Unti-unting itinaas ni Zafrina ang kanyang paningin, nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa namumuong luha, ngunit malinaw niyang nakita ang puot sa mukha ni Celestina. Ang babaeng magiging asawa sana ng kanyang mahal na si Rafael ay nakatayo doon, mukhang isang anghel sa kanyang mamahaling bestida, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay galing sa impyerno. You don't belong here, Zafrina. Look at you. Kay dumi ng mga kuko mo, kay baho ng amoy mo. How dare you touch the Doña's diamond necklace? Alam mo ba kung ilang buhay mo ang kailangang ibenta para mabayaran ang isang pirasong bato na yan? Muling bulyaw ni Celestina. Lumingon siya kay Rafael na nakatayo sa isang madilim na sulok. Rafael, look! Ito ba ang babaeng lagi mong ipinagtatanggol? Isang hamak na magnanakaw na walang utang na loob. Nanatiling tahimik si Rafael Montesillo. Ang kanyang muka ay maputla. Halos kasing puti ng kanyang polo. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib, kung saan tumitibok ang isang pusong may karamdaman. Hindi siya tumitingin kay Zafrina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, tila may malalim na takot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Rafael, mahinang tawag ni Zafrina. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos isang bulong na lamang ng isang taong nagmamakaawa. Rafael, alam mong hindi ko magagawa iyon. Simula bata tayo, alam mo kung gaano ko iniingatan ang dangal ko. Please, sabihin mo sa kanila. Ngunit ang tanging tugon ni Rafael ay ang pag-iwas ng tingin. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Celestina. Ito ang lalaking minahal niya ng palihim, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat dasal para sa paggaling nito. Ngunit ngayon, sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan, ang lalaking ito ay naging isang estatwang walang pakiramdam. Lumapit si Doña Amarante, ang matandang matriarka ng pamilya na may dalang disappointment sa kanyang mga mata. Zafrina, ang tatay mo ay nagbuwis ng buhay para sa pamilyang ito. Ipinangako ko sa kanya na aalagaan kita. Pero hindi ko akalaing ang batang pinalaki ko sa loob ng kusinang ito ay magiging ganito katuso. You have shamed your father's memory. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpabagsak sa kuta ng katatagan ni Zafrina. Ang kanyang puso ay tila isang babasaging baso na nahulog sa semento at nadurog sa libu-libong piraso. Naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisnging namumula. Ang bawat patak ng luha ay simbolo ng kanyang bawat oras ng paglilingkod, ng bawat gabing puyat para bantayan ang sakit ni Rafael at ng bawat pangarap na itinanim niya sa lupang ito. Layas! Utos ni Celestina, sabay sipa sa timba ng tubig na dala ni Zafrina. Ang tubig ay humampas sa sahig, nabasa ang laylayan ng damit ni Zafrina na parang isang huling insulto bago siya itaboy.
Hinablot ng mga gwardiya ang dalawang braso ni Zafrina at kinaladkad siya palabas ng daysan. Wala siyang nagawa kundi ang mapahagulgol habang nakikita ang kanyang maliit na bayong ng mga gamit na marahas na itinapon sa labas ng malaking gate ng mansyon. Kasabay ng pagbukas ng kalangitan at ang pagbuhos ng malakas na ulan, ang tunay na pighati ay nagsimulang gumapang sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat habang nakatayo siya sa gitna ng putikan, yakap ang kanyang sarili. Ang dating tahanan na itinuring niyang langit ay naging isang madilim na bilangguan na sumuka sa kanya. Sa huling pagkakataon, lumingon si Zafrina sa bintana ng silid ni Rafael. Nakita niya ang isang anino na nakatayo doon, nakatingin sa kanya mula sa malayo, ngunit walang balak na buksan ang bintana o tawagin ang kanyang pangalan. Ang aninong yon ay tila isang estranghero na hinding-hindi na niya muling makikilala. Ito ba ang halaga ng buhay na ibinigay ng aking ama para sa kanila? Bakit ang katotohanan ay tila isang aninong laging tinatapak-tapakan ng mga taong may pilak at ginto? Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, ang tanging natira kay Zafrina ay ang poot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib, isang apoy na hinding-hindi mapapatay ng kahit anong bagyo. Ang bawat hininga ni Zafrina ay tila may kasamang lasa ng usok at alikabok ng Maynila. Malayo ito sa amoy ng dagat sa Zamboanga na nakagandahan niya. Dito sa naglalakihang kalsada ng Quiapo, ang katahimikan ay isang luho na hindi kayang bayaran ng isang katulad niyang pinalayas at walang pangalan. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga daliri ni Zafrina na dati ay sanay sa paglilinis ng pilak sa mansyon, ngayon ay magaspang na dahil sa paglalako ng mga kakanin sa gilid ng bangketa. Tuwing gabi, ang kanyang pahingahan ay isang maliit na sulok sa isang paupahang kwarto na halos hindi kasya ang kanyang payat na katawan. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang paghinga ay ang alaala ng kanyang ama at ang pangarap na balang araw, ang kanyang pangalan ay hindi na muling mababansagan ng putik. Naku, Zafrina, bilisan mo ang pagkilos dyan. Marami pang mga lumang dokumento ang kailangang ayusin sa archive room. Wika ni Aling Nena, ang supervisor sa Montecillo Foundation Library, kung saan mapalad na nakakuha ng trabaho si Zafrina bilang isang janitor at tagapag-ayos ng mga libro. Opo, Aling Nena. Tatapusin ko lang po itong pagpupunas dito sa labas, sagot ni Zafrina sa wikang Taglish. Ngumiti siya ng tipid, kahit na ang totoo ay kumakabit na naman ng kirot sa kanyang mga binti. Tragis na biro ng tadhana na sa ilalim pa rin ng pangalan ng mga Montecillo, siya makakahanap ng matutuluyan. Ngunit sa laki ng foundation na ito, alam niyang hindi siya mapapansin ng pamilyang nasa Zamboanga. Dito, siya ay isang anino lamang, isang basahang tagalinis ng mga alaala ng ibang tao. Habang maingat na nagpupunas ng isang luma at maalikabok na istante sa pinakasulok ng silid, isang bata ang lumapit sa kanya. Ang bata ay madungis, may hawak na piraso ng tuyong tinapay at bakas ang gutom sa mga mata nito. Ate, pwedeng makahingi ng tubig? Nauuhaw po kasi ako, mahinang sabi ng bata. Huminto si Zafrina sa kanyang ginagawa. Hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang sariling baon na tubig at ibinigay ito sa bata. Heto, ubusin mo na. May natira pa akong pandesal dito. Kunin mo na rin. Ang mamangiti sa labi ng bata habang tinatanggap ang pagkain ay nagbigay ng isang mainit na pakiramdam sa dibdib ni Zafrina. Sa kabila ng sarili niyang hirap, naramdaman niyang may halaga pa rin siya. Na kahit itinapon siya ng mga mayayaman, may kakayahan pa rin siyang magbigay sa mga mas nangangailangan. Isang maliit na sandali ng dangal sa gitna ng kanyang pagdarahop. Nang makaalis ang bata, aksidenteng nahulog ni Zafrina ang isang tumpok ng mga lumang dyaryo mula sa taong 2004. Ang mga pahina ay madilaw na at tila madudurog sa isang maling hawak. Isang artikulo ang tumambad sa kanyang paningin.
Missing heiress of the Montesillo clan. Where is Zenobia Amaris? Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Binasa niya ang bawat salita. Ayon sa balita, ang sanggol ay nawala sa gitna ng isang malakas na baha sa Zamboanga. 20 taon na ang nakalilipas. May isang katangiang binanggit ang artikulo na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang sanggol ay may isang kakaibang bintig o birthmark sa kanyang balikat. Isang marka na hugis ng bulaklak na iris. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang yumaong ina. Si Aling Isadora, bago ito pumanaw. Anak, laging mong tandaan, ang kagandahan ng isang iris ay hindi namamatay kahit ibaon sa putik. Huwag mong kakalimutan ang markang yan sa iyong balikat. Iyan ang iyong tunay na kwento. Noon, inakala ni Zafrina na talinghaga lamang yon ng isang inang nagmamahal. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang kanyang sariling balikat sa salamin ng maliit na archive room, ang markang yon ay tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa labas ng library, napansin ni Zafrina ang isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket. Ilang araw na niya itong nakikita. Laging itong bumibili ng dyaryo at paminsan-minsan ay tumitingin sa direksyon niya nang may malalim na pagsusuri. Hindi ito mukhang masamang tao, ngunit ang mga mata nito ay puno ng mga lihim na tila naghihintay ng tamang panahon upang mabunyag. Sino siya? At bakit tila sinusundan siya nito? Bumalik si Zafrina sa loob upang ibalik ang mga dyaryo sa istante. Ngunit bago niya mailapag ang huling tumpok, isang lumang kwadro ng litrato ang kanyang nahawakan. Ito ay ang larawan ng yumaong Don Montesillo, ang ama ni Rafael. Ang mga mata ng matanda sa litrato ay puno ng awtoridad, ngunit may halong lungkot. Habang pinagmamasdan ni Zafrina ang bawat linya ng mukha ng Don, isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, at ang kislap ng paningin. Lahat ng yon ay parang tumitingin sa isang salamin. Ang mga mata ni Don Montesillo ay eksaktong katulad ng mga matang nakikita ni Zafrina sa tuwing tumitingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa umaga. Hindi maari. Bulong niya sa sarili. Paano itong nangyari? Ang bawat tibok ng puso ni Zafrina ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng archive room. Ang katotohanan na ang kanyang pagkakakilanlan ay nakatago sa ilalim ng isang litrato at isang lumang balita ay isang bigat na halos hindi niya kayang bitbitin. Ang pagiging Zafrina, ang dukhang katulong, ay unti-unting nagiging isang kasuotan na hindi na niya halos makapagsinuot. Napagpasyahan niyang kailangan niyang maging mas matapang. Kailangan niyang maghanap ng koneksyon sa Zamboanga. Ngunit paano? Wala siyang pera. At ang pagtatanong ay maaaring magdala ng panganib. Nang lisanin niya ang library ng araw na yon, naroon pa rin ang lalaking nakasuot ng kupas na jacket, nakatayo malapit sa isang poste, nagbabasa ng dyaryo na tila hindi niya talaga binabasa. Sa pagkakataong ito, naglakas loob si Zafrina. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga paa ay tila hindi tumutuntong sa semento. Ginoo, tawag niya. Ang kanyang Tagalog ay pilit na pinatatatag. Pasensya na po. Ngunit matagal ko na kayong nakikita rito. May kailangan po ba kayo sa foundation? Ang lalaki ay marahan na ibinaba ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng pagod at pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at tapat. Siya ay nasa edad 40. May bahagyang uban sa kanyang sentido. Hinihintay kita, Zenobia, tugon ng lalaki. Ang paggamit ng pangalan, ang tunay niyang pangalan, ay nagpatigil sa paghinga ni Zafrina. Nanlaki ang mga mata ni Zafrina, halos mahulog ang kanyang mga gamit. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Hindi ako si Zenobia, ako si Zafrina. Ngumiti ang lalaki, isang nangiti na nagdadala ng matinding lungkot. Wala na ang Zafrina. Matagal na siyang iniluwa ng mundo nang saktan kayo ng mga Montesillo. Ako si Elias.
Ako ang dating taga-ingat ng lupa ng iyong ama. Ang iyong ama, si Mang Danilo, ay isang tunay na bayani sa mata ng pamilya, hindi isang hamak na katulong. Dinala siya ni Elias sa isang maliit na kariton na may nakatagong kurtina. Sa loob, may isang maliit na kahon na kahoy. Ito ang iniwan ng iyong ama. Pinagkatiwalaan niya ako. Sabi niya, kapag dumating ang panahon, ibibigay ko ito sa iyo. Ito ang simula ng katotohanan. Sa loob ng kahon, hindi diamante o ginto ang nakita ni Zafrina, kundi isang maliit na leather-bound na notebook at isang lumang litrato. Ang notebook ay ang utang na loob na hindi mababayaran ng salapi. Ang detalyadong salaysay ni Danilo tungkol sa araw na iniligtas niya ang buhay ng batang Don Rafael mula sa lumulubog na bangka at ang kanyang pagtataka kung bakit bigla na lamang nagbago ang trato ng pamilya pagkatapos ng pangyayaring iyon. Nang iniligtas ng tatay mo si Rafael sa bagyo, may isang bagay na hindi alam ng lahat. Paliwanag ni Elias. Si Celestina, na noon ay kasintahan pa lang ni Rafael, ay naroon. Nakita niya ang pagkabukas palad ng tatay mo at nakita niya ang mantsa sa likod mo. Hindi niya ikinatuwa ang pagkaligtas ni Rafael, kundi ang pag-asa niyang mapasakan niya ang lahat ng Sinimulan ni Elias na ikwento ang isang masalimuot na plano na nagsimula matagal na bago pa man nawala ang kuwintas. Sa Zamboanga, si Tia Elena, ang kapatid ng namayapang Don, ay labis na nag-aalala. Palagi siyang may kakaibang kutob tungkol kay Celestina, ngunit siya ay laging pinatatahimik ng kanyang nakababatang kapatid na si Doña Amarante na takot mawala si Rafael sa kanya. Kailangan kong bumalik, mariing sabi ni Zenobia. Kailangan kong harapin ang lahat. Kailangan kong marinig mula mismo kay Rafael kung bakit siya nanahimik. Mag-iingat ka, Zenobia. Alam mo na ang kalagayan ni Rafael. Ang mga Montesillo ay may malalim na ugat. Babala ni Elias. Sa kabila ng babala, ang desisyon ay matibay na. Ang luha ng kahihiyan nung una ay napalitan na ng determinasyon. Ngunit bago pa man siya makapaghanda, isang tawag ang natanggap niya. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng panlalamig. Zafrina, o dapat ko bang sabihing Zenobia? Ang tinig ni Celestina sa kabilang linya. Nabalitaan ko na naghahanap ka ng mga lumang papel sa Maynila. Kung magpapatuloy ka sa paghahanap ng mga anino, sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mawawala. Tandaan mo, nasa kamay ko ang hininga ng mahal mong si Rafael. Isang pirma lang ang kailangan ko para patayin siya sa ospital. At ikaw, Zafrina, ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Bumagsak ang telepono sa kamay ni Zenobia. Ang kanyang bagong tuklas na pagkatao ay agad na sinubok. Hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon na lumaban, ngunit ang pag-ibig at pag-aalala niya para kay Rafael, ang taong pumayag na isuko siya, ay muli siyang hinila pabalik sa kabilang panig ng laban. Elias, kailangan kong umuwi. Kailangan kong iligtas siya. Hindi ko siya kayang mawala sa pangalawang pagkakataon, kahit pa siya ang dahilan ng aking pagbagsak. Ang mabilis na pagbabalik sa Zamboanga ay hindi isang pagtatagumpay, kundi isang pagpapatupad ng hatol na matagal nang naghihintay. Sa sasakyan na inayos ni Elias, halos hindi makahinga si Zenobia sa kaba. Ang bawat kanto ng kalsada ay tila humihigpit sa kanyang leeg dahil alam niyang sa bawat kilometro na nilalakbay nila palayo sa Maynila, papalapit sila sa lugar kung saan siya kinuha ng kadiliman. Pagdating sa bakuran ng Montesillo, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Sa tulong ni Elias, na may matibay na koneksyon pa rin sa mga lumang tauhan, nakapasok sila sa likurang pinto ng kusina. Ang amoy ng lutong dagat at ang ingay ng mga katulong ay pamilyar. Ngunit ngayon, ang mga tunog na yon ay tila nagbabalat kayo ng panlilinlang. Nakatagpo nila si Tia Elena na naghahanda ng tsaa sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa sandaling nakita niya si Zenobia, tumulo ang luha sa kanyang mga mata.
Zenobia! Anito? Apo ko! Sigaw ni Tia Elena at agad siyang tumakbo para yakapin si Zenobia. Isang yakap na may halong pangungulila at takot. Ito ang unang pagtanggap na naramdaman ni Zenobia mula nang siya ay itaboy. Tia Elena, kailangan ko po ang tulong ninyo. Hahayaan ko po ba si Celestina na patayin si Rafael dahil sa takot ko? Tanong ni Zenobia. Alam kong hindi ka niya inutusan na magnakaw, Zenobia. Alam kong hindi ka marunong magnakaw. Mariing sagot ni Tia Elena. Ngunit si Rafael, siya ay nasa kritikal na kalagayan. Narinig ko ang mga usapan ng mga doktor. Kailangan niya ng operasyon agad. At si Celestina, siya ang humahawak sa lahat ng papeles ng pondo ng pamilya. Mga papeles na kailangan pirmahan ni Rafael. Sa puntong ito, hindi na makakapaghintay ang operasyon. Kailangan nilang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ang pagpapakita ni Zenobia ay kailangang maging isang shockwave na yayanig sa buong tahanan. Elias, Tia Elena, kailangan kong harapin si Rafael muna. Saan siya ngayon? Utos ni Zenobia. Nagtungo sila sa pribadong ospital na nakakabit sa loob ng ari-arian. Naroon si Celestina, nakasuot ng itim, naghihintay sa labas ng operating room. Mukha siyang walang bahid ng pag-aalala. Tila naghihintay lamang ng balita para formal na ipahayag ang kanyang pagdadalamhati at kunin ang kontrol. Tingnan ninyo ang magnanakaw. Bumalik pa. Singhal ni Celestina nang makita niya si Zenobia, Elias, at Tia Elena. Nasaan ang telepono mo? Tumawag ka ng pulis para arestuhin siya. Narito siya para kunin ang yaman natin. Ngunit si Zenobia ay hindi na ang dating inapi. Ang apoy na tinanim sa Maynila ay lumaki na. Celestina Virele, hindi ako narito para makipag-away. Narito ako para tapusin ang larong sinimulan mo. Mabilis na lumapit si Zenobia kay Celestina, ngunit hindi upang manakit. Sa halip, kinuha niya ang isang folder mula sa bag ni Elias. Ang mga pondo para sa operasyon ni Rafael ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. At narito ang mga papeles ng pagmamay-ari ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ako ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng shares. Walang operasyon, Celestina, hanggat hindi ko pinipirmahan ang lahat. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Celestina. Wala kang karapatan. Pinalayas ka na. Isa ka lamang katulong. Noon-oo. Ngayon, hindi na. Pagkatapos, naglakad si Zenobia patungo sa nurse station. Ma'am, kailangan ko pong makita si Rafael. Ako ang legal guardian niya sa oras na ito at may dala akong bagong dokumento mula sa abogado ng yumaong Don. Pagpipilit ni Zenobia na may kasamang matalas na tingin na nagpatigil sa mga nurse, pinasok siya at nakita niya si Rafael na nakahandusay sa kama. Ang kanyang dibdib ay umaal sa baba sa ilalim ng mga tubo. Sa tabi ng kama niya ay may isang maliit na kahon ng gamot na alam niyang hindi ito para sa puso. Ang miyamay irony. Ang taong dapat sanang tagapagligtas niya ay ang taong pinakamalapit sa kamatayan at ang taong nagpapatakbo ng lason ay ang taong nagpapatakbo ng kanyang buhay. Dahan-dahang lumapit si Zenobia sa kama. Hawak niya ang kamay ni Rafael na tila isang hibla na lamang ng buhay ang pumipigil sa kanya. Rafael, ako ito. Si Zafrina, bulong ni Zenobia. Ang kanyang tinig ay pilit na pinatatag sa kabila ng nanginginig na emosyon. Ang pangalan na yon, ang pangalan na nagdala ng lahat ng sakit, ay ngayon ang tanging susi para iligtas siya. Sa loob ng operating room tila huminto ang oras. Ang mga monitor ay nagbibigay ng mga monotonous na tunog na nagpapahiwatig ng kanyang mahinang paghinga. Hindi na nakatiis si Zenobia. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Isinandal ang kanyang noo sa malamig na kamay ni Rafael. Sinabi ko sa sarili ko na babalik ako para maghiganti. Sinabi ko sa sarili ko na hahayaan kitang magdusa sa sakit na dulot ng pagtataksil ng minamahal mo. Ngunit hindi ko kaya, Rafael.
Hindi ko kayang tingnan na mawawala ka dahil sa kasakiman. Ang dugo ng aking ama ay mas marangal pa sa lahat ng ipinaglaban mo. Sa labas, narinig ni Celestina ang mga salitang iyon. Sumugod siya sa loob ng silid, walang pakialam sa mga nurse na humaharang sa kanya. Wala kang karapatang humawak sa kanya. Wala kang karapatan na magpanggap. Zafrina, umalis ka. Huwag mong sirain ang lahat. Sigaw ni Celestina. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. Ang sinisira mo ay ang buhay ng isang taong nais mo sanang patayin ng dahan-dahan, Celestina. Matigas na sagot ni Zenovia, hindi man lang inangat ang ulo mula sa kamay ni Rafael. Ikaw ang nagpataw ng lason sa kanya. Ikaw ang nagtangkang kumuha ng buhay niya para sa iyong pansariling kapangyarihan. Iyan ang hindi ko mapapatawad. Biglang nagbago ang tunog ng monitor sa tabi ni Rafael. Isang mahabang, tuloy-tuloy na nota ang pumuno sa silid. Isang tunog na pamilyar sa mga nasa pelikula at sa mga kabanata ng trahedya. Agad na tumakbo ang mga nurse at doktor. Nagkagulo sa loob ng operating room. Si Celestina ay nanlamig, ang kanyang mukha ay naging abo. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Hindi! Hindi pwede! Rafael! Sigaw ni Celestina, ang dating pagkaanghel niya ay tuluyang napalitan ng pagkademonyo. Sinubukan niyang hilahin si Zenovia palayo sa kama. Ngunit si Tia Elena at Elias, na nakatayo na sa pintuan, ay mabilis na kumilos. Hinawakan ni Elias si Celestina, habang si Tia Elena ay sumigaw sa mga doktor. Gawin ninyo ang lahat. Zenovia ang may hawak ng papeles. Pirmado na ang pondo. Dahil sa matinding tensyon at sa kaguluhan, ang pinto ng operating room ay marahang isinara ng isang doktor. Si Zenovia ay naiwang nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor. Naghihintay sa pinakamalalang balita. Ang mahabang tunog ay nagtagal. Tila walang katapusan. Ang bawat segundo ay isang siglo ng paghihirap. Ang pag-asang iligtas siya ay tila isang manipis na sinulid na malapit nang maputol. Nang biglang, sa gitna ng katahimikan na dulot ng pagkagulat, isang mahina, halos hindi marinig na tunog ang pumalit sa nakakabinging nota. Tamp! Tamp! Mabagal, ngunit matatag. Ang mga doktor ay nagpalitan ng tingin. Tila may isang himala na nagaganap sa loob ng kanyang katawan. Dahan-dahang dumilat si Zenovia at itinapon ang tingin sa monitor. Ang linya ay nagpapatuloy. Isang mahinang alon, ngunit buhay. Hindi pa tapos ang laban, ngunit may pag-asa. Ang huling imahe na pumuno sa paningin ni Zenovia bago siya inanyayahan ng mga doktor na lumabas ay ang kamay ni Rafael na bahagyang gumalaw. Tila sinasagot ang paghawak niya. Habang lumabas siya sa tabi ng operating room, nakita niya si Celestina na nakahandusay sa sahig, pinalibutan ng mga pulis na tinawag ni Elias. Walang sigaw, walang drama, tanging ang paghila sa kanya papalayo habang patuloy siyang nagmumura ng walang saysay. Ang katarungan sa kanyang pinakakaraniwang anyo ay dahan-dahang nagwawagi. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, hindi ito nagdala ng purong kagalakan kay Zenovia. Ang pagpatawad ay hindi pa dumarating. At ang kaligtasan ni Rafael ay isang tanong pa rin. Ang kanyang pag-asa ay nakatali sa tibok ng puso ng lalaking minsan niyang hinangaan at kinamuhian. Kahit ano pa ang mangyari, Rafael, panalangin ni Zenovia sa sarili habang nakatingin sa pinto ng OR. Hindi na muling magiging alipin ng takot ang puso mo at hindi na muling magiging alipin ng kahihiyan ang puso ko. Ang araw na yon ay hindi nagdala ng agarang kapayapaan, kundi ng isang mabigat na katahimikan na sumusunod sa isang matinding bagyo. Matapos ang matagumpay ngunit nakababahalang operasyon ni Rafael, si Zenovia ay nagdesisyon na manatili sa tabi ng kanyang kama, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang anino ng pangako, isang testamento sa kanyang kakaibang uri ng pag-ibig na nakabatay sa pagliligtas. Sa loob ng 3 araw, nanatiling sarado ang mga pinto ng operating room. Si Zenovia ay hindi umalis.
Kahit si Tia Elena, na ngayon ay naging kanyang sandigan, ay pilit siyang pinapatulog. Ngunit tumatanggi si Zenobia. Ginugol niya ang mga oras na yon sa pag-aaral ng mga papeles na ibinigay ni Elias, naghahanda para sa darating na paghaharap hindi lamang sa kumpanya, kundi pati na rin sa kanyang sariling puso. Si Celestina ay nasa kulungan na, ngunit ang kanyang anino ay nananatiling nakabitin sa hangin. Ang kanyang mga galit na sigaw ay nagdulot ng mga matinding tsismis sa buong Zamboanga, na lalong nagpapahirap sa pangalan ng pamilya Montesillo. Sa ika-4 na umaga, habang nag-iisa si Zenobia sa tabi ni Rafael may nangyari. Hindi ito isang paggising na may kasamang pagkilala, kundi isang pagbukas ng mga mata na puno ng pagkalito at matinding pagsisisi. Zenobia! Mahina ang boses ni Rafael, halos isang hininga lamang. Napalunok si Zenobia. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan sa kanya, hindi bilang ang Zufrina na inapi. Ako ito, Rafael. Nandito ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa aking kawalang hiyaan. Patuloy ni Rafael. Ang boses ay may bahid ng hirap. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay sa kahihiyan. Kinailangan kong tanggapin ang mga gamot niya, ang lason niya, dahil sa takot na mawala ako. Takot akong mamatay bago ko makita muli ang liwanag. Ang liwanag na dati mong dala. Hindi umimik si Zenobia. Hinayaan niyang magpatuloy si Rafael. Bawat salita nito ay isang dagdag na bato sa bigat ng kanyang pagpapatawad. Si Lolo, Ama, alam ba niya ang tungkol sa utang na loob? Tanong ni Zenobia. Wala silang alam. Si Celestina, siya ang nagsabi sa akin na ang tatay mo ay kinuha ang kwintas para mabayaran ang utang niya sa pagpapagamot sa iyo noon. Iyon ang ginamit niya para manahimik ako. Akala ko, nag-iisa ka lamang na may alam sa kalagayan ko. Hindi ko alam na inilalagay ka sa ganoong klaseng panganib. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Zenobia ang lalim ng kawalang pag-asa ni Rafael. Hindi lang siya isang taksil, kundi isa ring biktima ng psikolohikal na pagpapahirap. Ang kanyang katahimikan ay hindi nagmula sa kawalan ng pagmamahal, kundi sa takot na mamatay ng walang kabuluhan. Wala nang dapat ipaliwanag, Rafael, sabi ni Zenobia. Ang kanyang tinig ay puno na ngayon ng kalungkutan kaysa sa galit. Ang mahalaga ay buhay ka. Ang importante, alam mo na ang katotohanan ngayon. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi pa ganap. Ito ay tulad ng isang pilay na paa. Maaaring lakarin, ngunit masakit pa rin sa bawat hakbang. Pagkalabas ni Rafael sa ospital, makalipas ang 2 linggo, ang unang paghaharap nila ay hindi sa silid kainan, kundi sa opisina ng kumpanya. Ang pagbabalik ni Zenobia ay hindi lamang upang bawiin ang kanyang titulo. Ito ay upang baguhin ang buong sistema na nagbigay daan sa paglago ng kasamaan. Zenobia, ang lahat ng ito ay sayo. Kailangan mong pamunuan ng kumpanya. Ako ay magiging co-manager lamang. Hindi ko na kayang maging CEO. Hindi ko na karapat-dapat. Tinitigan ni Zenobia ang lalaking minahal niya. Ang dating matikas na binata ay tila nalugmok sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi ka magiging co-manager, mariing sabi ni Zenobia. Magsisilbi ka sa akin bilang aking pinagkakatiwalaang partner sa pagpapatakbo ng Isadora Foundation. Ang kumpanya, ang pagpapatakbo nito sa araw-araw ay ako na ang hahawak, kasama si Tia Elena na magiging chairwoman ng board. Nagulat si Rafael. Foundation? Pero ang negosyo ay hindi na lang tungkol sa tubo, Rafael. Ito ay tungkol sa utang na loob na hindi natin nabayaran sa ama ko at sa lahat ng mga tulad niya. Babayaran ko ang utang na yon sa lahat ng mahihirap sa Zamboanga. Hindi na ito bahay ng pagpapakasasa, kundi bahay ng pag-asa. Habang nagpapaliwanag si Zenobia, ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi sa kapangyarihan,
kundi sa isang bagong uri ng pananampalataya sa sarili. Ang katarungan ay hindi nangangahulugan ng pagpaparusa sa lahat ng may kasalanan. Ang katarungan ay nangangahulugan ng pag-aayos ng mga bagay na sinira. At ang pinakamalaking sisira ay ang patuloy na pagdadala, galit. Kailangan kong magpatawad, hindi para sa'yo, hindi para kay Celestina, kundi para sa aking sarili, para tuluyang mapatay ang Zafrina na minaltrato. Ang huling beses na nakita ni Zenobia si Celestina ay sa isang pagdinig sa korte. Wala nang galit sa mukha ni Celestina, tanging matinding pagkaawa sa sarili ang nanatili, na tila mas masakit pa kaysa sa pagmumura. Ang katarungan ay nagwagi, ngunit walang pagdiriwang sa puso ni Zenobia. Ang pagbabago sa pangalan ng kumpanya at ang pagtatatag ng Isadora Foundation ay nagdala ng bagong hangin sa buong Zamboanga. Sa simula, maraming nagduda. Paano mapapatakbo ng isang dating katulong ang isang malaking kumpanya kahit pa may suporta na ng nakabawi ng si Rafael? Ngunit araw-araw, ipinakita ni Zenobia na ang kanyang talino ay hindi nagmula sa mamahaling paaralan, kundi sa matinding pagsubok ng buhay. Isang taon ang lumipas. Ang dati nilang mansyon ay hindi na isang tore ng pag-aari, kundi isang sentro ng komunidad. Ang mga mahihirap na mangingisda ay nakakuha ng mas patas na presyo para sa kanilang huli, at ang mga pamilyang dating na biktima ng matataas na interes ay tinulungan ng foundation. Ang bawat kilos ni Zenobia ay isang tahimik na pagganti sa lahat ng kawalang katarungan na naranasan niya. Si Rafael ay nanatiling kanyang matapat na kasosyo, hindi na bilang Panginoon, kundi bilang isang tao na naghahanap ng katarungan. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang nag-evolve mula sa pagkalito at pagkakasala patungo sa isang malalim na paggalang. Wala nang pagmamadali, wala nang nakatagong lihim, tanging ang matatag na pag-uunawa sa mga sugat ng nakaraan. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon sa isang bagong itinatayong paaralan na pinondohan ng foundation, naglalakad si Zenobia sa dalampasigan. Ito ang lugar kung saan siya kinaladkad ng ulan 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang hangin ay malamig at ang sikat ng araw ay hindi na tila humahampas, kundi naglalatag ng isang gintong daanan sa tubig. Maganda ang tanawin, hindi ba? Nilingon ni Zenobia si Rafael na lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng polo at pantalon, at ang kanyang kutis ay mas malusog at ang kanyang mata ay mas maliwanag kaysa noong una niyang nakita sa ospital. Oo, Rafael, ngayon, wala na itong bahid ng luha o takot. Sagot ni Zenobia. Huminto si Rafael sa tabi niya, nagtitig sa alon. Zafrina. Zenobia, hindi ako humihingi ng kahit ano. Alam kong mahaba ang lalakbayin ko para mabawi ang tiwala mo. Alam kong ang pagpapakasal ay tila isang malaking pangarap na kailanman ay hindi ko nakuha bilang Zafrina. At tila wala na rin sa aking mga kamay bilang Zenobia. Huwag mong isipin yan, putol ni Zenobia. Ang pinakaimportante ay ang pagbabago mo. Ang iyong pag-amin ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko nakuha sa pagpaparusa kay Celestina. Zenobia, mahinahon na sinimulan ni Rafael habang marahan siyang humarap sa dalaga. Hindi ako humihingi ng kasal. Hinihiling ko lang na hayaan mo akong maging katuwang mo sa pagtataguyod ng pangarap na ito. Hayaan mo akong tulungan kang patunayan na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ari-arian sa mundo. Hayaan mong maging kanlungan kita, tulad ng ginawa ng tatay mo para sa akin. Marahan na hinawakan ni Rafael ang kamay ni Zenobia. Hindi ito isang marahas na hawak ng isang lalaking may-ari, kundi isang pagyakap ng isang lalaking nagpapakumbaba. Tiningnan ni Zenobia ang kamay na iyon. Ang kamay na minsan ay hindi naglakas loob na ipagtanggol siya, ngunit ngayon ay tapat na nag-aalok ng kanyang buhay at serbisyo. Nagbago ang tingin ni Zenobia. Ang pag-ibig na kanyang hinangad noon ay tila isang bula na pumutok. Ngayon, ang nakikita niya ay isang matatag na partnership.
Isang pagsasanib ng dalawang kaluluwang parehong naligtas mula sa apoy. Rafael, ngumiti si Zenobia. Isang ngangiti na puno ng init at pag-unawa, walang bakas ng kirot. Hindi natin kailangang magmadali sa anumang bagay. Ang mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng katotohanan at paggalang ay hindi na muling babagsak. Magkasama nating patunayan na ang utang na loob ay mas matibay pa sa ginto. Ito ang ating pag-iibigan ngayon, ang paglilingkod. Niyakap ni Rafael si Zenobia, isang mahigpit na yakap na nagpapahiwatig ng lahat. Nang hindi nasabi sa loob ng maraming taon, ito ay hindi ang kilig ng isang bagong ibig, kundi ang kapanatagan ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ang dagat ay tila tahimik na nagbigay daan sa kanila. Sa paglipas ng mga sumunod na buwan, ang imahe ni Zenobia bilang ang bagong reyna ng Zamboanga ay naging hindi mapag-aalinlanganan. Ang kanyang mga desisyon ay laging may kasamang pag-iisip hindi lamang para sa kita ng kumpanya, kundi para sa kapakanan ng pinakamahihirap. Ang Isadora Foundation ay naging simbolo ng pag-asa, isang testamento sa buhay ng kanyang tunay na ina. Habang pinamumunuan niya ang isang malaking pagtitipon ng mga leader ng komunidad, isang babaeng may matandang kasuotan at malalim na hiwa sa muka ang naglakas loob na lumapit sa kanya. Siya ay ang ina ng dating katulong na dati niyang kasamahan sa kusina. Isang babaeng hindi kailanman nagpakita ng anumang pagmamalasakit noong siya ay apihin. Zenobia Montesilo, mariin na bati ng babae, puno ng pagkaawa sa sarili. Ako ang ina ni Lita. Alam kong hindi ka namin karapat-dapat sa iyong kabutihan. Noon, ako mismo ang nagbigay daan kay Celestina para saktan ka. Ngayon, wala na kaming mapagkunan ng tulong. Ang mga mata ni Zenobia ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagpakita ng galit, ngunit hindi rin siya nagpakita ng biglaang pagpapatawad. Ang slow burn ng kanyang pagkatao ay nagturo sa kanya ng kaibahan ng tunay na pagsisisi at pagpapanggap lamang. Lita ay isang mabuting bata. Hindi siya karapat-dapat sa kapalaran na dinanas niya. Tugon ni Zenobia. Ang foundation ay tumutulong sa lahat ng nangangailangan ng pantay na pagtrato, anuman ang kanilang pinagmulan o ang kasalanan ng kanilang pamilya. Hindi niya ito pinatawad, ngunit binigyan niya ito ng ayuda. Ang pagtulong ay hindi pagkalimot sa kasalanan, kundi pagpili na huwag hayaang magpatuloy ang siklo ng paghihirap. Ito ang kanyang sariling bersyon ng hustisya at katarungan. Sa kabilang banda, si Rafael, na ngayon ay nagiging isang matibay na kanang kamay, ay nakahanap ng isang lihim na koneksyon. Sa mga papel na iniwan ni Celestina sa korte, natuklasan niya ang isang pondo na nakatago sa ibang bansa na ginagamit upang palayasin ang mga ebidensya at bayaran ang mga dating tauhan na nagtago ng katotohanan. Zenobia, mayroon pa tayong kailangang ayusin. May mga tao pa sa paligid na naniniwala sa kasinungalingan ni Celestina at may pera pa siyang itinago. Sabi ni Rafael, nagpapakita ng isang sobrang puno ng mga bank statement. Napangiti si Zenobia, isang ngiti na hindi na nalulungkot. Hindi na ako ganoon kabiktima para magpakalibot sa mga nakaraan, Rafael. Hayaan mo na ang batas sa kulungan ng gumawa ng para sa kanya. Ang focus natin ay sa kinabukasan. Ngunit ang legacy ng ama mo, ang legacy ng aking ama ay hindi matatagpuan sa mga bangko, Rafael. Nasa puso ito ng mga taong tinutulungan natin. Ang kumpanya ay sapat na ang kita. Ang foundation ang magiging tunay na pamana. Sa isang banda, napilitan si Zenobia na harapin ang isang matandang guwardiya ng Montesilio na si Mang Tomas, na isa sa mga pinagkatiwalaan ni Celestina. Nang si Mang Tomas ay nagkasakit, nagpadala si Zenobia ng libreng gamot. Nang siya ay bumuti, laking gulat niya nang inihayag niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pagpapalit ng mga dokumento at ang pagtago sa tunay na testamento.
Ang huling piraso ng palaisipan ay nakumpleto. Ang lahat ng ginawa ni Zenobia ay nagbunga ng katotohanan nang hindi na niya kailangang gumamit ng karahasan o paghihiganti. Ang katotohanan mismo ay lumabas dahil sa kabutihan niya. Ang huling yugto ng paglilitis kay Celestina ay naging isang pampublikong pagpapakita ng kanyang pagbagsak. Habang ang mga ebidensya ay tila kulang sa personal na pagtatapat ni Celestina, ang mga dokumentong natuklasan ni Rafael, ang mga paglilipat ng pondo at mga bayad sa mga dating tauhan ay sapat na para patunayan ang kanyang matagal ng pagpaplano at pananakot. Nang basahin ng hukom ang hatol na pagkakasala, wala nang nakitang galit sa mukha ni Zenobia. Nakatayo siya sa gilid ng korte, kasama si Rafael, at ang kanilang presensya ay nagpapakita ng isang pagkakaisa na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Paglabas sa korte, hindi na nag-aksaya ng oras si Zenobia para harapin pa si Celestina. Alam niyang ang tunay na kalayaan ay hindi ang makita si Celestina na makulong, kundi ang kanyang sariling pagkaalis sa tanikala ng puot. Rafael, tapos na ang lahat. Malumanay na sabi ni Zenobia habang naglalakad sila patungo sa kotse. Hindi pa tapos, Zenobia. Para sa akin, doon palang nagsisimula ang tunay na paglilitis, sagot ni Rafael. Pero sa'yo, nakita ko ang kapayapaan na hindi ko kayang ibigay sa sarili ko. Ikaw ang tunay na nagligtas sa akin, hindi lang sa lason, kundi sa kadiliman ng aking kalooban. Pagbalik nila sa Zamboanga, ang huling gawaing kailangan nilang harapin ay ang personal na pag-amin. Naghanda si Zenobia ng isang maliit na pagtitipon, hindi isang marangyang piging, kundi isang simpleng hapunan sa bakuran. Ang uri ng hapunan na madalas niyang pangarap noong siya ay naglilingkod pa sa kusina. Nandoon si Tia Elena, si Elias, at ilang pinagkakatiwalaang empleyado. Wala si Rafael dahil gusto ni Zenobia na ito ang maging sandali niya, isang sandali ng pagsasara. Mga mahal kong kasama, panimula ni Zenobia, tumatayo sa harap ng mga nakaupo. Maraming taon akong nagdusa, hindi dahil sa nawala sa akin ang pangalan at yaman, kundi dahil naniniwala akong ang paghihirap ay katumbas ng pagiging mabuti. Hindi. Ang paghihirap ay isang pagsubok, at ang tunay na tagumpay ay hindi ang makabalik sa dati nating buhay, kundi ang paggamit ng bagong buhay na ito para magbigay ng liwanag. Ang pangalan ko ay Zafrina Isadora Valmores. Nagtatrabaho ako bilang katulong at wala akong kinalaman sa mga diamante. Ngunit ngayon, ako si Zenobia Amaris Montesillo at ang yaman na ibinalik sa akin ay hindi para sa aking sarili. Ito ay para sa ating lahat. Tiningnan niya ang dagat. Ang dagat na nagdala ng kanyang trahedya ay ngayon ay naghatid sa kanya ng kapayapaan. Hindi ko kailangang patawarin ang mga taong nagkasala para ako ay maging malaya. Kailangan ko lang bitawan ang kanilang mga kasalanan na nakakadena sa aking puso. Sa puntong yun, pumasok si Rafael. Lumapit siya kay Zenobia, lumuhod sa harap niya. Hindi bilang isang lalaki sa harap ng isang reyna, kundi bilang isang kaluluwang nag-aalay ng kanyang sarili. Zenobia! Ang kanyang tinig ay matatag, walang takot. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, ngunit pangako ko, ang bawat araw sa hinaharap ay magiging isang paglilingkod. Hayaan mo akong maging yung anino na magbabantay sa iyong liwanag. Hayaan mong maging kasama mo ako sa pagbuo ng mundong ito, hindi bilang pag-ibig na nakasulat sa dugo, kundi bilang pag-ibig na itinatag sa katarungan at pagtitiwala. Huminga ng malalim si Zenobia. Tiningnan niya ang lalaking ito, ang lalaking pumili ng buhay kaysa sa paniniwala sa isang kasinungalingan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng katotohanan sa pinakamadilim niyang sandali. Ang pagmamahal ay hindi na kailangang maging isang romantikong alamat. Ito ay maaaring maging isang matatag na pundasyon. Mabuti. Magtayo tayo ng isang kaharian ng kabutihan, Rafael. Magsimula tayo sa pamamagitan ng paggawa ng tama araw-araw.
Iyon ang ating pag-ibig. Nag-abot ng kamay si Zenovia at hinawakan ito ni Rafael. Ang kanilang pagkakakapit ay hindi isang pangako ng kasal, kundi isang pangako ng walang hanggang pagkakaisa sa misyon, ang pagtatapos ng mga legal na pagsubok at ang paglilipat ng kapangyarihan sa kumpanya ay nagbigay daan para sa huling yugto ng buhay ni Zenovia, ang pamumuhay ng walang anino ng nakaraan. Ngunit bago tuluyang magsara ang kabanata, kinailangan pa ring harapin ang huling bahagi ng pagpapagaling. 1 taon at kalahati mula nang umalis sa Maynila, si Zenovia ay nagbigay ng isang malaking anunsyo sa kanyang taonang pagtitipon ng foundation. Ang tagumpay ng kanilang mga programa sa edukasyon at kalusugan ay naging modelo sa buong bansa. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, kung saan ipinakita niya ang mga larawan ng mga batang nagtatapos sa kanilang mga proyekto, tumayo si Rafael sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay hindi na tila isang anino ng kasalanan, kundi isang matibay na haligi ng pag-asa. 1 taon na ang nakalipas mula nang ang kumpanyang ito ay huminto sa pagiging isang instrumento ng kasakiman at nagsimulang maging isang instrumento ng pag-asa. Mariing sabi ni Zenovia. Ang lahat ng pagbabago ay hindi dahil sa pera o titulo, kundi dahil sa desisyon nating lahat na itama ang mali. Humarap siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na tapat at matatag. Rafael, ikaw ang unang nagbigay sa akin ng pagkakataon na tingnan ang sarili ko sa salamin at hindi na magsinungaling. Sa loob ng mahabang panahon, kinailangan kong maging matigas. Ngunit ngayon, hindi na kailangan. Dahil alam kong may kasama ako sa paglalakbay na ito. Niyakap ni Rafael si Zenovia sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat. Hindi ito isang kilig na halik, kundi isang mahabang, mainit na pagyakap ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng kanilang tamang lugar sa mundo. Wala akong maibibigay sa iyo kundi ang aking pangako, Zenovia. Pangakong ipagtatanggol ko ang iyong liwanag hanggang sa huli kong hininga. Bulong ni Rafael. Ang huling pagtatanghal ng katarungan ay dumating sa anyo ng isang mensahe hibuhay mula sa bilangguan. Isang sulat mula kay Celestina. Wala na itong galit, walang pagbabanta. Zenovia, nakita ko ang mga dyaryo. Ang pagpapakumbaba mo ay mas nakakasilaw pa sa lahat ng diamante na aking inasam. Sa loob ng mga pader na ito, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng kawalang hiyaan. Patawad. Wala na akong ibang magawa, kundi magdasal na sana ay mapatawad mo ako balang araw. Nang binasa ni Zenovia ang sulat, hindi siya umiyak. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pinatungan niya ang sulat sa mesa. Tia Elena, ipadala mo ang huling ayuda sa kulungan. Kailangan niya ng gamot. Hindi tayo nagpaparusa sa mga may sakit. Utos niya, ipinapakita ang kanyang pagpapatuloy sa kanyang filosofiya. Ang huling tagpo ay nangyari sa balkonahe ng mansyon na ngayon ay pininturahan ng kulay ng pag-asa. Nakatayo si Zenovia sa gilid, tinitingnan ang mga ilaw ng Zamboanga, ang mga ilaw na simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumapit si Rafael at tumayo sa tabi niya. Ano ang huling pangarap mo, Zenovia? Tanong ni Rafael. Humarap si Zenovia at hinawakan ang kamay ni Rafael. Ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng katiyakan, ang wakas ng kanyang slow burn na paglalakbay. Ang pangarap ko ay hindi ang maging isang prinsesa, Rafael. Ang pangarap ko ay makita ang bawat bata sa lansangan na may lakas ng loob, na maglakad patungo sa kanilang sariling kinabukasan tulad ng ginawa ko, at ang pangarap ko ay magising araw-araw sa tabi ng isang taong nagbibigay ng respeto sa halip na pagmamay-ari. Hindi na nila kailangang magsalita pa ng tungkol sa kasal. Ang kanilang buhay na magkasama, ang kanilang paglilingkod sa bayan, at ang kanilang matatag na pagtitiwala, ang mismong pinakamahusay na kasal na maaring makamit. 5 taon ang lumipas mula nang muling natagpuan ni Zenovia ang kanyang sarili. Ang pangalan niya ngayon ay hindi na nakaukit sa mga headline ng iskandalo.
kundi sa mga pleke ng pagkilala na ipinagkakaloob ng Isadora Foundation sa mga kababaihan at manggagawa sa Zamboanga. Ang mansyon ay isa ng bukas na sentro para sa mga nangangailangan at ang dating kusina ay ngayon ay isang sentro ng pagtuturo ng culinary skills para sa mga kabataan. Nakatayo si Zenovia sa kanyang opisina na ngayon ay may tanawin ng karagatan. Hindi na ito ang opisina ng isang CEO na nagtatanggol sa kanyang trono, kundi ng isang visionary na nagpapalawak ng kanyang pananaw. Oo, lubos na. Ang pagpapatawad ni Zenovia ay hindi naging isang salita na binigkas sa harap ng korte o sa harap ni Celestina. Ito ay naging isang pamumuhay. Ang pagpili niyang ipagpatuloy ang pagpapadala ng tulong kay Celestina sa kulungan. Kahit pa ito ay isang pilit na utos, ay ang huling bakas ng pag-aalis ng puot sa kanyang puso. Kinilala niya na ang pagpaparusa ay trabaho ng batas, ngunit ang pagpapagaling ay trabaho niya. Ang kanyang puso ay malaya na mula sa bigat ng pagkamuhi. Ganap na katahimikan ang naramdaman ni Zenovia. Isang kapayapaan na mas matibay pa sa anumang pader ng marmol. Ito ay isang uri ng kapayapaan na nakuha sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-angat sa iba. Nakatayo si Rafael sa tabi niya. Ang kanyang kalusugan ay ganap nang naibalik, hindi lamang dahil sa operasyon, kundi dahil sa disiplina at pag-iwas sa mga nakalalasong bagay, kabilang na ang kanyang dating mentalidad. Siya ngayon ang pangunahing administrator ng foundation. Ang kanyang tungkulin ay ang isalin ang vision ni Zenovia sa mga praktikal na programa. Zenovia, ipinagmamalaki kita, bulong ni Rafael. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Zenovia nang may paggalang. Tingnan mo kung gaano kalayo na ang narating mo. Ang dukhang Zafrina ay naging matatag na reyna ng ating bayan. Hindi ako naging reyna, Rafael. Ako ay naging tagapaglingkod, sagot ni Zenovia. At hindi ako nag-iisa rito. Sa pagkakataong yon, may kumatok sa pinto. Pumasok si Tia Elena, na ngayon ay may ngiti na hindi kailanman nakita noon, at may hawak na isang maliit na laruan, isang bangka-bangkaang papel, na katulad ng ginawa ni Rafael noon. Sa tabi niya ay isang batang babae na may 2 taong gulang, na may matitingkad na mata at isang malaking ngiti. Zenovia, Rafael, bati ni Tia Elena. Siya si Iris, ang anak ng isang pamilyang tinulungan natin sa Cebu. Sabi niya, ipinapakita niya sa amin ang kanyang bagong alahas. Ang batang babae ay tumakbo patungo kay Zenovia at inabot ang maliit na papel na bangka. Para po sa inyo, Ate Zenovia, sabi ng bata. Tiningnan ni Zenovia ang maliit na laruan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga mata ng bata. At sa wakas, napagtanto niya ang lahat. Ang iris na markang iyon ay hindi lang simbolo ng kanyang nakaraan, kundi simbolo ng kinabukasan. Ang pinakamalalim na aral ay ito. Ang tunay na kapalaran, destiny, ay hindi ipinanganak sa atin, kundi ginagawa natin sa pamamagitan ng ating mga desisyon. Ang kapalaran ni Zafrina ay ang maging isang biktima, ngunit pinili niyang maging isang tagapagligtas. Ang pag-ibig na matatag ay hindi tungkol sa pagkuha ng kaligayahan, kundi tungkol sa pagkakahanay ng mga kaluluwa sa iisang layunin ng kabutihan. Kahit ang pinakamabigat na kawalang katarungan ay maaaring maging pundasyon ng isang mas marangal na buhay. Sa huling sandali, hinawakan ni Zenovia ang kamay ni Rafael at tumingin sa munting si Iris. Ang lahat ng pait ay napalitan ng matamis na lasa ng tagumpay at pag-asa. Tara na, Rafael. Marami pa tayong kailangang itayong paaralan. Kailangan nilang matutunan ang ganda ng isang Iris na lumalaban sa lahat ng bagyo.